Good day mga kasetyo, welcome muli sa aking channel sa Antonio Adventure, Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Sa hapong ito, ang ating Kababalaghan Stories ay tungkol sa kwentong engkanto, ang kayamanan ng duwende. Ang storyteller nito ay tunay na nangyari sa kanilang pamilya. Kaya itago na lang siya natin sa pangalang Boy. Siya ay naging kaibigan ko long time ago. At ayon sa kanya, yung duwende na nagbigay sa kanila ng swerte at nagbigay din ng kalungkutan. Kaya samahan nyo na ako at tayo ay umatak na. Ayon sa kwento sa akin ni Boy, nung sila daw ay mga bata pa, ang kanilang negosyo, kanyang mga magulang, ay yung mga gumagawa sila ng mga native products, yung mga upuan, lamesa na yari, lahat sa yantok. So nag-e-export sila. Sa madalit salita, maayos ang takbo ng kanilang buhay. So doon nag-umpisa na sila ay umasenso at sila ay yumaman, sa madalit salita. Pero ang kanilang pagyaman na yon ay sumobra pa rin, lalo pang yumaman, dahil nung sila ay yumaman na, nakabili sila ng lupain, nagkaroon sila ng magandang bahay sa isang subdivision, nagpatayo sila. At dahil sa kanilang mga bising trabaho sa araw-araw, yung magkakapatid nag-aaral, tatay nila laging nasa business, naayos yung negosyo, nanay nila ganun din. Pero maliban sa kanilang kapatid na nag-iisa, na bunso, actually may parang 5 silang magkakapatid, puro lalaki. Meron silang kabunsuhan na 5 years old na madalas na iiwan sa bahay dahil hindi pa naman nag-aaral noong mga panahon na yun. So ang kasama lang nung kanilang kabunsuhang kapatid ay tago na lang natin sa pangalang Gab, ay katulong lang. So yung bata naglalaro lang doon sa bahay, kasama yung katulong sa yung yaya. Okay naman doon, pero pinagtataka nila bakit yung bata ay laging may kausap pero wala namang nakita. Basta nandun lang sa kwarto at laging may kinakausap. At ayon sa kanilang kapatid na si Gab, tuwing tatanungin daw nung katulong kung sino ang kinakausap, ang sabi daw nung bata na si Gab, meron akong kaibigan dun sa kwarto, ang pangalan niya si King. Eh ano yun? Sabi daw. Yun ay isang bata, sabi daw nung si Gab. At yun daw bata ay matulis daw ang sombrero at matulis din daw ang sapatos. So yun ang description ng bata sa kanyang madalas kinakausap. Ay kinilabutan daw yung katulong sa sinabi, kasi si taga-probinsya. Ano? May kausap kang duwende? Ay hindi duwende yun, sabi daw nung si Gab. Bata yung kausap ko, sabi. So hanggang sa hinayaan na lang. So yung bata nandudun lang, kinakausap. So hindi nila alam na yung pakikipag-usap lagi ni Gab na yun, yung pala sa kanila ang magbibigay pa ng lalong swerte. At napapansin nila doon sa kanilang hugasan ng pinggan sa lababo nila. Siyempre pag hugas ka ng pinggan at nagtapong ka ng tubig, marinig mo yung lagaslas ng tubig na umaagos dun sa tubo papunta sa labas. Kaso lang tuwing magbubuho sila ng tubig, imbis na lumalagaslas yung tunog ng tubig, ang tumutunog ay mga barya. Para bang nagsasabog ng maraming baryang coins. Yun ang tumutunog. At doon pa lang kanilang bahay na pinagtayuan noon ay bahay ng mga
duwende. At doon na nag-umpisa ang kanila pang todong pagyaman. Ayon nga sa kwento ng bata na si Gab, na lagi daw niyang nakakausap, yung kanyang kaibigan, ang pangalan ay si King. So sabi nung nanay ni Gab, ay anak, huwag mo nang usapin yun. At baka kung mapaano ka. Hindi po, mabait siya. Sabi nga ni Gab doon sa nanay niya, bibigyan daw po niya tayo ng kayamanan. Sabing ganon. So sabi nung nanay, ano namang klaseng kayamanan? Basta, sabi daw, pag pumunta pa tayo sa probinsya, doon sa ating nabiling lupa, meron daw po doong kayamanan. Ano namang klaseng kayamanan? Tinatanong mong nanay kay Gab. Basta po, meron daw po tayong kayamanan. Kasi lumipas ang panahon, yung kanilang negosyo, medyo parang nagleleylo na. Kumukunti ng umu-order, kukulang sila sa materials. So, okay lang. Sila na may kumakain pa. Hanggang isang araw, naisip nila, ibenta yung kanilang nabiling malawak na lupain. Lote, mga ilang ektarya, may bundok pa. Sabi, ibenta na lang nila daw yun para sila magkaroon ulit ng puhunan doon sa kanilang negosyong ginagawa. So yun ang kanilang naisipan. At doon hindi nila alam, yung palang bakante nilang loting, walang manghalaman, walang tumutubong kung ano, ay doon pala mag-uumpisa ang kanilang pagyaman. Todong pagyaman. At yung pala ang sinasabi ng bata na ibibigay at ituturo ng duwende ang tunay na kayamanan. At nung nagpunta na nga sila doon sa site ng kanilang lote, nabalak na nilang ibenta. Kasi nga wala mang masyadong halaman tumudo, parang mainit yung lugar. So ang sabi nung nung tao, kailangan daw i-analyze muna yung lupa. Baka sakaling may mina daw. So tumawag sila ng isang, hindi ko alam kung engineer yun o ano, isang taong magaling mag-analyze ng lupa. So in-analyze yung lupa dahil bakit walang masyadong tumutubong halaman, puro bato, ganyan, sa may parteng bundok. Nung dinukal daw ang bundok, natagpuan nila ang bundok pala na kanilang nabili na akala nila ay isang barin o baog na lupain. Yung pala ay magkakadiscover sila na minahan ng tawas. At yung tawas na yun, nung malaman nila, yun ang nagbigay sa kanila ng walang katapusang kayamanan. Dahil ang tawas pala ay maraming gamit sa cosmetics, sa pabango, sa perfume, sa sabon, sa toothpaste, kung ano-ano pa. At tunito-niladang tawas ang binebenta nila, lalo-lalo na sa Japan. Ang walang katapusan nilang pagyaman dahil tuloy-tuloy ang pasok ng pera at tuloy-tuloy din ang pagmimina nila ng tawas. At lahat silang magkakapatid yumaman ng todo. Pero hindi maganda ang naging epekto ng kanilang todong pagyaman dahil yung kaibigan kong si Boy ay nalulung sa bangaw na gamot. Natuto siyang tsumupop ng tawas. Kaya puro mga bisyo sila. Yung mga kapatid niya na may mga asawa, nagkahiwalay dahil sa sobrang dami ng pera, pambababae, bisyo, kung ano-ano pa talaga ang nangyari sa kanila. Imbis na maging maayos yung buhay nila, lalong naging magulo dahil sa sobrang dami ng pera. At itong kaibigan kong si Boy, wala nang ginawa kundi tsumupop ng tawas. Dahil bored na raw siya sa kanyang nangyayari sa buhay niya. Kasi parang sobrang gaan at takbo ng buhay nila. Nagkahiwalay na rin silang mag-asawa.
dahil kung ano-ano ng mga bisyo ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. So yun lang ang hindi naging magandang epekto ng sobra nilang kayamanan. At dahil nga sa naging magulo na ang kanilang buhay, dahil hindi na nila ma-manage, ang dami ng pera nila. Sobra-sobra na. Ay hanggang isang araw, ang kanilang nanay ay nagkaroon ng isang sakit na hindi na malulunasan. Nagkaroon ng leukemia ang kanilang nanay. Dahil nga sobrang dami na ng kanilang pera, hindi na nila ma-manage yung nangyari sa kanilang pamilya. Nagkahiwalay yung mga asawa nila, nagkahiwalay, namatay yung kanilang nanay. Nung huling makita ko si B-Boy, siya ay talagang talamak pa rin sa bisyo. Hanggang sa nagkahiwalay na kami, hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa kanilang buhay. At dahil nga sa todong pagyaman ni na B-Boy o ni Boy, hindi na nila na-handle ito. At imbis na maging maayos ang kanilang buhay, ay lalong naging magulo. So ngayon hindi ko na alam kung ano nangyari kay Boy, kung siya'y buhay pa o hindi na, dahil nalulung na nga siya sa pagtsupop ng tawas. So yun ang kwento ng isang duwende na nagbigay sa kanila ng kayamanan at kalungkutan. Pero kung kaya nating i-manage ang kayamanan na mapupunta sa atin, hindi tayo magiging magulo at malungkot ang buhay. Kaya mga kasityo ko, sana nagustuhan nyo ang aking kwentong kayamanan ng duwende. Kaya sa susunod pang Antonio Adventure, Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Bye-bye!